Ang buhay natin bilang Kristiyano ay dumadaan din sa iba't ibang panahon na sana sa harap ng pag-iiba-iba, nananatili tayong tapat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. At sinabi sa kanila ni Jesus ang isang talinghaga, "Tingnan ninyo ang puno ng igos at iba pang punong kahoy. Kapag nagkakadahon na ang mga ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga sinasabi ko, malalaman ninyong malapit na ang kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago lumipas ang salinlahing ito. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay seasons. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, ikaw ba ay nakatira o nagtatrabaho, nag-stay sa isang lugar o bansa na mayroong 4 seasons? Winter, spring, summer, and fall. Sana all, ano? Kasi kami rito sa Nueva Ecija, hindi ko alam sa ibang bahagi ng Pilipinas, but here in Nueva Ecija, we have 3 seasons only. No, hindi 4, 3 seasons. At ano po yun? Hot, hotter, and hottest. Ito po yung aming joke dito dahil sa init ng panahon. Pero mga kapatid, kung kayo ay, lalo na sa mga followers natin ng Word of the Day na nasa Europe, nasa US, nasa Australia, Canada, na merong 4 seasons, makikita natin yung iba't ibang mukha, iba't ibang larawan ng mga seasons na ito ng panahon. At alam niyo po, ito yung sinasabi dito sa ating gospel today because as we end this liturgical year, kasi tayo ay nandoon sa mga huling araw ng liturgical year na ito because this coming Sunday, tayo ay papasok na sa panibagong liturgical calendar, no? At ito ay Advent season na, ano po. So, tinatapos natin at ito yung mahalaga at malaking itinuturo sa atin na ang lahat lumilipas, lahat naglalaho, lahat may katapusan. At mga kapatid, ito yung magandang pagnilayan natin sa araw na ito. Inihahalin tulad ng ating Panginoon yung buhay natin bilang mga Kristiyano para bang sa puno ng igos, yung fig tree. Ako, nakakita na ako ng puno ng igos when I was in Madrid nung umattend ako ng World Youth Day noong 2011. Pero hindi ko alam na yung palang puno ng igos ay napakagandang pagsasalarawan ng buhay natin bilang mga Kristiyano. Dahil tulad din ng ibang mga puno, kapag winter season, nauubos ng lalagas ang dahon nito na para bang patay na, parang namamatay yung puno. Pero after some time, pagkatapos ng winter season at pumasok sa spring, unti-unti na namang uusbong yung mga dahon. At kapag malago na ito, makikita natin na malapit na ang summer, no? Kapag namumukadkad na at namumunga na yung puno ng igos. At alam natin, napapalapit na ang tag-araw. Mga kapatid, alam nyo, ang buhay natin ay parang puno ng igos na sumasailalim sa iba't ibang panahon ng buhay. Minsan, winter season sa buhay natin na kung saan, no, ay parang nanlalamig tayo sa pananampalataya sa buhay natin. Minsan dumaraan tayo sa parang walang saysay, walang kabuluhan, yung mga nangyayari sa buhay. At iba't iba. Boring yung buhay, no? But minsan dumadaan tayo sa mga pagsubok, no? So may mga winter season sa buhay natin, na tagyelo, taglamig, na parang patay yung buhay. Buhay tayo pero walang kahulugan, hindi tayo masaya.
Siguro naman lahat tayo dumadaan sa ganitong yugto ng buhay natin. Kahit ako bilang pari, ay may mga ganong moments din po sa buhay. Pero kapag lumipas tayo, nakalagpas tayo doon, may nakikita tayong mga usbong. At kapag may nakita tayong usbong, ito yung nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay sa atin ng sigla, nagbibigay sa atin ng dahilan para, sige, magpatuloy sa buhay, no? Maging matyaga, maging matatag sa buhay. And then, kapag nakikita na natin, no, na may nagkakadahon na, napupuno tayo ng pag-asa, then mamumunga. Makikita natin na may kahulugan yung mga nangyayari sa buhay natin, yung mga pinagdaanan nating problema, we learn from them, and we gain new wisdom, learning sa buhay para magpatuloy. At ito yung hina-harvest natin, no? Kapag ito yung summer season sa buhay natin, na kung saan we see color, we see the warmth of God's love, no? We experience yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Masaya tayo kasama ang pamilya, di ba? Kapag summer, maraming magagandang mga happenings, no? Nagpupunta sa mga pasyalan sa beach, yung family, friends, no? These are the happy moments sa buhay natin. Pero minsan, dumaraan din sa punto na we experience fall sa buhay. Para bang yung masasayang araw, unti-unti na naman gumuguho, yung magagandang memories, para bang hanggang memories na lang, then everything has an end, no? Makikita natin. And sometimes it's very difficult to move on sa buhay kapag lalo na kasama na rito yung pagkawala ng mga mahal sa buhay, pagkatanggal sa trabaho, o nawawala ng mga opportunities, o makikita natin na para bang tayo nanghihina, yung dating kasikatan noon, hindi nakalakasan noon, nawala na. So there are always, changes na nangyayari sa buhay natin. And we are subject to change, no? Lumilipas ang lahat, nagbabago. Pero ano yung mahalagang mensahe dito? Sabi ng Panginoon dito towards the end of the gospel, lahat maglalaho, lahat lilipas. Pero yung salita niya ay hindi magkakabula. Yung salita niya ay hindi magwawakas, hindi maglalaho. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? God's love endures forever. Ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili hanggang wakas. Tayo rin, sumasailalim tayo sa mga pagbabago ng panahon. Mula noon hanggang ngayon, anuman ang mangyari sa atin, hindi nababago ang pag-ibig ng Diyos. At ito po yung panghahawakan natin. Dumaan man tayo sa iba't ibang seasons ng buhay natin. Dumaan man tayo sa iba't ibang sitwasyon. Magbago man tayo, mag-iba man tayo, always remember, hindi nababago ang pag-ibig ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos sa kabila ng lahat. At yung katapatan niya ay mananatili hanggang wakas. Tapat ang Diyos sa atin. Tapat ang Diyos sa kanyang pagmamahal. Tayo madalas yung nagbabago. Tayo madalas yung bumibitaw sa Kanya. Tayo madalas yung lumalayo sa Kanya. Lalo na kapag dumaan na tayo sa iba't ibang mga pagbabago ng buhay. Hindi laging pabor sa atin, hindi laging masaya, hindi palaging sagana, hindi palaging, alam nyo, nakukuha yung mga gusto at pangarap natin sa buhay. Sometimes, nabibigo tayo. Sometimes, yung pagkakataon ay hindi pabor sa atin. And sometimes, feeling natin, hindi tayo mahal ng Diyos, wala ang Diyos sa buhay. Pero sinasabi ng ating Ebanghelyo, at ito yung panghahawakan natin, hindi ang Diyos ang nagbabago. Madalas tayo ang nagbabago. Ang pag-ibig ng Diyos nananatili. Tayo madalas yung lumalayo sa Kanyang pagmamahal. Kaya nga mga kapatid, it is a living reminder, a strong reminder for all of us. Sana sa paglipas ng panahon, para bang yung mag-asawa kapag nanunumpa sa harap ng altar, no? Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, sa kasaganaan o kakulangan, sa sakit man o kalusugan, sa lahat ng araw ng buhay, ay magiging tapat sa isa't isa. Sana, ganun din tayo. Kasi ang Diyos, ganun. Tayo ba? Kaya ba nating maging tapat hanggang wakas? Kaya ba nating tanggapin ang pag-ibig ng Diyos? Kahit na sa oras ng kabiguan? Kaya mo bang tanggapin ang pag-ibig ng Diyos kahit sa oras ng kawalan? Kaya mo bang tanggapin ang Diyos, ang Kanyang pagmamahal, kahit sa oras ng kamatayan? Mga kapatid, sana huwag tayong magbago. Lumipas man ang panahon, magbago man ang lahat, mawala man sa atin ang lahat. Ang pag-ibig ng Diyos, sana panghawakan natin. Ito yung panghahawakan mo hanggang wakas. Mahal ka ng Diyos sa kabila ng lahat. Sa ngalan ng Ama at
at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa pagmamahal mo sa amin na tapat hanggang wakas. Tulungan at turuan mo rin kami na maging tapat sa iyo hanggang wakas. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.